Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Miyerkules sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno.
Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nais sa mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong matapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig
upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo sa 40 araw na paghahanda. At muli ang panawagan sa atin na paghahanda ay ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dahil bahagi ng ating pong pinagninilayan ay ang dakilang pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Pero sa umagang ito, ating pong napakinggan ang mga salita na makikita natin kung gaano kadismaya. Hindi ko alam kung dismaya ang tawag o ano ba. Kasi sabi ni Kristo, napakasama ng lahing ito. Ano ba ang pwede natin matanggap dito kapag sinabi sa atin ito sa panahon natin ngayon, napakasama ng lahing ito. Ang konteksto, ay sabi nga po dito, patuloy na naghihingi o humihingi ng mga palatandaan na si Kristo nga ang anak ng Diyos, na si Kristo ang Mesiyas, at ang mga taong humihingi ng palatandaan ay ang mga tao mismong nakakabasa, nakakaalam ng kasulatan. At lahat na ng mga sinasabi sa kasulatan, nakikita na kay Kristo, pero sila ay patuloy pa rin sa kanilang pagdududa, pagtanggi na si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, napakasama ng lahing ito, pero wala nang palatandaan na ibibigay o ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang noong panahon ni Honas. Dahil si Honas po ay 3 araw na nanatili doon sa loob ng balyena o ng isda, at ganun din ang mangyayari kay Jesus, 3 araw na mananatili sa libingan pero muling mabubuhay. Pero maganda rin po na makita natin na ang ipinapahayag o ipinahayag ni Honas ay pagsisisi ng kasalanan. Ipinarating ng Diyos sa pamagitan ni Honas na dapat nang talikdan ang kanilang mga masasamang gawain, at ang kagandahan, nakinig ang mga taga-Ninive, at sa pasimuno ng kanilang hari, ipinag-utos na mag-ayuno, magsisi ang lahat. Sabi nga po, walang kakain sa lahat ng mga taga-Ninive, bata man o matanda, maging ang kanilang mga hayop, para ipakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga pag-aayuno, kung kaya't hindi na ginunaw ang Ninive. At maganda rin ang mapagnilayan natin, laging kung tayo kasi ang gusto natin makakita ng palatandaan. At anong palatandaan? Gusto natin gumagalaw ang mga bituin, sumasayaw ang mga araw. Gusto natin big time. Gusto natin may pa-fireworks para lamang makumbinsi tayo. Halimbawa po, minsan kapag lumilindol, pagkatapos ng lindol, puno ang simbahan. Kapag nagkakaroon ng mga dilubyo, nagkakaroon ng mga sakuna, napupuno ang simbahan.
Pero pagkatapos, wala na. Nakalimutan na naman natin ang Diyos. Pero laging ganun, ina-associate natin na ang mga paggalaw, pangyayari sa paligid, ay parusa ng Diyos. Kaya sabi, totoo naman po, no? Wala ka nang maipapakitang pruweba sa taong punong-puno ng pagdududa. Kaya kailangan, inihiling sa atin na magtiwala tayo sa Diyos, lalong-lalo na sa mga simple at maliliit na bagay na araw-araw ipinapakita ng Diyos kung gaano tayo kamahal. Kung dito nga lang sa loob ng simbahan, nandiyan na yung sign na tanda na mahal tayo ng Diyos. Kung makikita lang natin ang krus na nakapako si Kristo, yan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos at ng pagpapatawad ng Diyos. Pero ano nga bang tingin natin dyan? May dating ba sa atin? O limba, sa panahon ngayon, may dating ba ang krus sa mga tao? Ayaw nga natin ng paghihirap. Ayaw natin ng pagtitiis. Gusto natin agarang ginhawa. Pero nakikita natin, ang tawag natin yan ngayon sa lengguwahe, red flag. Minsan nakikita mo na yung mga red flag sa isang tao, pero yun pa rin ang pinipili natin. Kaya para bang tayo ang pumipili ng mga mananakit at magpapahirap sa atin. Yung nandiyan na nagpapahiwatig ng kaligtasan, ng kasaganaan, ng kaligayahan, hindi pinipili ng tao. Ngayon po, anniversary ng EDSA People Power. Hindi ko alam kung nasaan kayo dyan noong mga panahon na yan, 40 years ago. Sabi ko, 40 years ago, 10 years old pala ako, noong mga panahong nakikita ko yung mga tora-tora na lumilipad. Nasaan ba kayo nung EDSA People Power? Nasa EDSA. Nando doon, no? Pero, kamusta na nga ba? Ano na nangyari matapos yung People Power? Di ba, maganda kasi laging, pag binabalikan ko, no? Ano nangyari? Bakit ganun? Kasi simula nung People Power, yung mga red flag ng mga tao, nandyan pa rin. Pinili pa rin ng tao. Gusto ng tao magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kasaganaan, pero hindi minumulat ang mga mata sa mga taong sila naman talaga ang sanhi ng ating paghihirap. At hindi rin natin nakikita sa ating mga sarili na tayo rin ay mayroong bahagi kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Bakit? Tayo ang patuloy na pumipili. Pero yung pamilya noong panahon ng People Power, sila pa rin naman. Sa bawat bayan, sila pa rin. Hindi nga natin nakikita kung anong dulot ng dynasty na ang pamilya, sila ang nagpapatakbo ng bansa. Nagpapatakbo ng isang bayan. Pero okay lang tayo. Okay lang sa napakaraming Pilipino na sila. Tapos, pag tumataas ang bigas, tumataas ang gas, mataas ang mga bilihin, Lord, hirap na hirap kami. Bakit mo kami pinahihirapan? Pinakita na nga ng Panginoon yung mga signs ng hindi mo dapat piliin, pero nagbulag-bulagan naman tayo. Tapos patuloy tayong mihingi, Lord, ano bang sign? Bigyan mo kami. Kung sa sign lang, susundan mo lang ang kautusan ng Diyos, huwag magnanakaw, huwag papatay, huwag sasamba, kung kani-kanino. Pero wala Gusto talaga natin yung biglang lilitaw dito ang tubig. Gusto talaga natin yung biglang makakalakad ang pilay. Gusto natin talaga bumuka ang lupa at mahulog lahat ng mga kurap. Yan ang gusto natin. Diba?
Gusto natin, lahat mamatay sabay-sabay. Ganun ang gusto natin para masabi lang natin na, hoy, totoo nga ang Diyos. So, sana po, no? Mapagnilayan natin ng mabuting, huwag na tayong tumingin kung saan-saan pa. Nandiyan dyan mismo sa altar ang simbolo ng pag-ibig at pananatili ng Diyos sa Kanyang pangako. Na tayo ay mahal niya, tayo ay Kanyang ililigtas. Amen? Natuklasan ni Jonas na hindi maaaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ang ating pong itutugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang minamahal. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang minamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkiling. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa aming pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa buhay ang aral at ang salita, ibahagi sa lahat ang pag-ibig niyang tapat, mamuhay ng nagmamahal, akayin ang naliligaw, kalingain mo at maging matuwid.